Dito sa lugar na ito at dito sa bundok na ito, makikita natin itong mga unggoy kung saan malayang nanirahan sa bundok na ito. Itong mga unggoy na ito ay may dalawang grupo dito kung saan ay hindi sila pwede magkasundo. So ito yung isang grupo na galing doon sa tabi ng ilog at ito yung isang grupo na kung saan galing dito sa itaas ng bundok. Okay, good morning! Napakaganda ng umaga natin ngayon. And in this day ay puntahan natin itong lugar, ang isang bundok kung saan makikita natin itong mga unggoy na malayang namumuhay o nakatira sa bundok na ito. So nandito tayo sa Negros Oriental, sa bayan ng Santa Catalina, at medyo hinihingal tayo ngayon dahil sa sobrang init ng panahon. So kasama natin itong mga parikoy natin at isa sa pinaka na-miss natin nakasama, isa sa haligi kumbaga o gumawa ng YouTube channel natin na Kabalagnan Boys ay si Ray Lisera. Nakasama. Oo, first time natin siya nakasama ngayon dito sa ating video. Isang adventure na naman ang ating puntahan natin ngayon at ating gagawin ngayon. Naglalakad muna tayo dahil hindi makapasok yung mga motor natin. May ilog dito sa bandang gilid natin. Maglakad tayo ng maglakad hanggang marating natin itong bundok na ito. So ang lugar pala ito ay tinatawag nilang Sitio Danau, sakop ng bayan ng Santa Catalina. And makikita natin dito na mapayapa itong lugar na ito, tahimik. At may konti silang laruan dito, yung tinatawag natin na volleyball. Siguro dito naglalaro yung mga tao 3 to 5 PM kasi ito yung magandang oras para maglaro dahil sa napakainit ng panahon ngayon. Hindi tayo pwede maglaro sa oras ng tanghali. Surrounded tayo ng mga niyog. And then may mga nakikita tayong iba't ibang mga hayop, mga kambing, may mga baka. Isa sa pinaka main na puntahan natin ngayon ay yung mga unggoy na nasa bundok, kung saan malaya silang nanirahan. Nakikita natin itong ulinganan kung sa Bisaya, pinaprocess yung yung pagluluto ng kahoy para maging uling. At yung nagbabantay dito, may ginawa sila dito ng parang pahingahan nila. Gamit nila yung kawayan, tapos maganda yung view habang nasa gitna ka ng kahoy dahil makikita mo yung tubig na nasa ilalim mo yung ilog. Hindi tayo pwedeng makapunta dyan dahil medyo medyo delikado yung kawayan na kapag mapatungan natin. Yung idyok yan ang ginagawang lambanog. Tulin yan, tuba na yan. Pababa tayo. Kailangan nating tumawid dito sa ilog. Susubayin muna natin itong ilog na nasa gilid natin. So bali ito yung guide natin papunta dito sa bundok kung saan makikita natin yung mga unggoy. So dahil sa tindi ng init ang panahon ngayon, hindi may iwasang mauuhaw tayo sa dala nitong init. So may nakita tayo dito ang tinatawag sa Bisaya na tadloy. Alam natin na fresh itong mga tubig na dumadaloy dito sa tinatawag nating tadloy. Pagkatapos nating uminom, nauuhaw tayo habang naglalakad. Papunta tayo dito sa ilog. Malalaking mga bato. Kailangan nating mag-ingat dahil isang pagkakamali na lang natin, pwede tayong madulas at mahulog tayo sa ibang tao. Tutawid tayo dito ngayon para naman makapagpahinga muna tayo. Palipad muna tayo ng drone para makita natin itong napakagandang view mula sa itaas. So matapos nating nagpalipad ng drone at nandito tayo sa gilid ng ilog pa rin, buti na lang sinundo tayo ng ating guide papunta doon sa bundok kung saan makikita natin yung mga unggoy. Kasama natin si Tatay Susilio. Nauna na sila. Nandito lang naman tayo sa gilid ng ilog. Sumusubay tayo ngayon dito at hanggang marating natin itong bundok. Yung iba sinasabi nila na galing daw tayo sa unggoy. Pero wag naman sana kasi ang pangit. Depende na yan sa atin, gaya ng sinasabi ko. Naglakad tayo ngayon dito sa kabundukan at rinig na rinig natin itong mga huni ng ibon, mga gasak ng tubig sa ilog, at talagang feel na feel dito natin itong tinatawag na nature. Ayan yung tour guide natin.
Wow, napakaganda. Lamig ng hangin dito. Yung oras natin ay 8:55 pa. Napakainit ang sikat ng araw kahit mag alas 9 pa lang ng umaga. Yan yung araw. Tapos dito tayo naglalakad sa ilalim. So para tayong naglalakad sa isang kagubatan. Papunta tayo sa bundok na sinasabi ko na may maraming mga unggoy. Sabi ni tatay, yung guide natin, mga ilang hakbang na lang makikita na natin yung mga kamag-anak natin o yung mga kapamilya natin na unggoy. Ilang hakbang lang pala, no? Ito yung bundok na nakatira at dito nakatira yung mga unggoy na malaya silang namumuhay. Ayan o, yung isa o. Yan. Tumatakbo. Ang dami nila. Diyan sa bundok na yan, diyan sila nakatira. Hindi lang natin malapitan sa camera dahil naka wide lens tayo at medyo malayo lang. So ngayon ay papunta tayo sa sinabi ni tatay na nandun daw sa area na doon makikita natin yung mga unggoy. At ayan o, meron tayong nakikita dito. Ayan o, nag-iisa siyang nasa bato. Tingnan natin, baka pwedeng malapitan. Pinakaunang nakita natin ngayon dito sa bundok na ito. Ayan o. So ito yung unggoy oh. Yan, babae ito. So hindi natin siya pwedeng mahawakan. Ang cute niya no. Hindi sila nakatali at hindi sila nakaposas kung saan makikita natin na they are free to walk, they are free to live here sa bundok na ito. Napa-English tayo ng madalian ah. Isa pa lang yung nakikita natin ngayon. So yung iba nandun oh. Libre silang gumagala dito sa area na ito. At doon sa kabundukan may mga niyog, may bahay dito pero parang sa may-ari nitong lupain na ito. Hindi na natin kailangan pumunta ng zoo, pumunta ng iba pang pasyalan kung saan nakakulong yung mga unggoy. Pero dito sa lugar na to, makikita talaga natin itong napakagandang view at malayang malaya na namumuhay at nakatira itong mga unggoy na ito. So nandito na nga tayo. Natin ngayon nakikita itong mga unggoy. Ayan. Ito yung isa. Hi. Hi. So ayan oh. Ang daming unggoy dito. Wow. Binigyan tayo ni tatay ng saging para pwede daw pakainin itong unggoy. Isa na daw no. So ito yung saging na kinakain ng mga unggoy. So pwede natin yung ibigay sa kanila. Ayan oh. Yan. Medyo natatakot ako. Ang cute no. Pwede silang umakyat dito sa ating katawan at kunin itong saging na hinahawakan natin ngayon. Yan no. Yan. Ang cute. Ang dami nila dito. yung isa namin kasama oh. Itong mga unggoy na ito ay may dalawang grupo dito kung saan ay hindi sila pwede magkasundo. So ito yung isang grupo na galing doon sa tabi ng ilog at ito yung isang grupo na kung saan galing dito sa itaas ng bundok. So hindi sila pwede magkasundo kasi nga nakikita natin ngayon na medyo nag-aaway sila kapag malapit at naglapitan itong dalawang grupo. Parang tinatawag na tribo-tribo. Matagal na raw ito at nadiskubre nila ito noong 2012 dahil daw takot sa mga tao. Itong mga unggoy na ito ay sinasanay nila na mas malapit sa mga tao at itong lugar na ito ay nandito nakatira yung mga unggoy doon sa bundok na yon sa itaas. So noong panahon pa na hindi pa sila pumunta dito, medyo natatakot pa sila sa mga tao, ay doon sila nanirahan sa bundok na ito. Buti na lang yung may-ari nitong lupain na ito, hindi niya pinayagan yung mga tao dito sa lugar na ito, sa paligid na ito, na kunin yung mga unggoy o may gagawin silang masama. Kaya hanggang ngayon ay nakikita natin itong mga unggoy na libreng namumuhay dito sa lugar na ito. Aside sa mga unggoy, ay dito rin nakatira itong mga kambing. So may kasama sila dito mga kambing na dito sa paligid at may mga baka. Itong isang grupo na ito ay dito nakatira doon sa itaas. So sabi ko kanina may dalawang grupo sila dito. Itong mga unggoy na ito. Yung isa ay nasa tabi ng ilog at yung isa ay nasa... Ayan o, pinapatungan na tayo. Medyo natatakot ako ngayon dahil gusto niyang pumunta dito sa ating ulo. Kung lagi niya akong shades. Nasuko na siyang may unana.
Ang cute. Agaya sa kita. Oy. Gusto talaga nilang tumingin sa camera eh. Parang naku-curious sila kung ano talaga yung meron na hawak natin. Ano, yung isa hindi niya gusto na dalawa sila dito sa itaas. Gusto talaga niya na siya lang mag-isa. Hinahalikan pa niya yung camera. Oh. So, nandito na tayo guys sa isang pasyalan dito sa Negros Oriental, sakop ng bayan ng Santa Catalina, at sila yung mga nag-guide natin dito dito sa Unggoyan. So sila yung caretaker dito kung saan makikita natin na libreng namumuhay itong mga unggoy at libreng nanirahan dito sa bundok na ito. Thank you Niyoti ha. So ngayon ay galing tayo dito sa isang lugar at kitang-kita natin at ramdam natin itong mga yakap ng mga unggoy, yung mga kamag-anak natin. Sabi nga nila yung tao ay galing daw sa unggoy. So ngayon ay nasaksihan natin kung galing nga ba tayo sa unggoy. Dito sa lugar na ito ay isa itong pasyalan dito sa Santa Catalina at dito sa lalawigan ng Negros Oriental. So kung gusto nyo puntahan itong lugar na ito ay nandito sila sa Barangay Kabulakan at ito yung tinatawag nilang Monkey Sanctuary. Dito lang yung ilog sa gilid. Yan. Kaya pala yung ibang mga unggoy, diba sinabi ko sa inyo, yung mga dalawang grupo ng unggoy na doon kanina. Tapos yung isang grupo ay galing dito sa gilid ng ilog. At yung isang grupo naman ay galing doon sa itaas ng bundok. Kaya nga hindi sila magkasundo. Hindi ko alam kung bakit kaya, pero parang natural rin eh. Kasi yung tao hindi, minsan nga hindi magkasundo kasi may mga iba't ibang panig o iba't ibang paniniwala. So ganun rin pala yung mga unggoy. Nandito na tayo sa ilog. Tinatawid natin ngayon itong ilagpasan natin kanina o yung dinadaanan natin kanina na ilog. So nandito tayo sa gitna ng ilog at napakainit ang panahon. So hanap muna tayo ng lugar kung saan tayo pwede makapag-relax. Ito yung dala naming snacks. Ito yung tinatawag sa Bisaya na budbud. At meron tayong dalang mga tsokolate. Pahinga muna tayo dito dahil masaya tayong nakita itong mga kamag-anak natin ng mga unggoy. Kaya tayo mga parikoy. Palanghoy mga parikoy. Lamay kayo. Pagkatapos nating kumain kanina doon sa tabi ng ilog, nag-snack tayo. At ngayon ay papunta na tayo. Pauwi tayo at kunin natin yung mga sinasakyan nating motor kanina. So ngayon ay nandito pa rin tayo sa kalsada kung saan tayo nanggaling kanina. At nandito tayo sa area. Itong tinatawag na lugar na ito, ang tawag nila dito ay Bugtong Bato. Makikita natin itong nag-iisang bato na nasa gitna ng ilog. Ito yung tinatawag na Bugtong Bato sa Bisaya. Sa Tagalog ay tinatawag itong nag-iisang bato. Itong area na ito ay nililiguan ng mga tao dito dahil napakaganda. Dahil isang bato lang ang nasa gitna nitong ilog at napakagandang liguan dahil kitang-kita natin itong kulay blue na tubig. Pwede kang maligo dito at maglangoy-langoy dito sa tubig. Pauwi na tayo. Salamat sa inyong panonood sa video na ito. Para sa panibagong adventure na naman ay patuloy sa pag-subscribe, pag-share at pag-like sa ating YouTube channel Nakabalagnan Boys. And salamat sa inyong panonood ha.